Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Batas PH, posted 54 minutes ago. Payag ni Senator Chis Escudero. Chis Escudero tells House, "You're not higher than the Supreme Court." Tungkol ito sa stand ng House na co-equal daw sila ng Supreme Court. Sabi ni Escudero, hindi. Mas mataas ang Supreme Court kaysa sa inyo. Ito na ngayon. Ito. Senate President Chis Escudero said that there is no overreach on the Supreme Court's directive ordering the House of Representatives to provide sworn information and documents regarding the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Ito na. Abogado itong nagsasalita. Kasi ang stand ng House through the Solicitor General, co-equal daw sila. Hindi pwedeng pakialaman yung mga internal processes ng House. Okay? So, judicial overreach, pakikialam daw. Masyadong pakialamero ang Supreme Court. Oh. Si Escudero, imbes na panigan niya ang House dahil parehas sila nasa legislative, hindi. Sabi niya, oy, huwag kayo matigas ang ulo. Huwag hindi kayo kapantay ng Supreme Court, mas mataas ang Supreme Court. Walang judicial overreach. Ayan. Sampal sila. In a statement, Escudero maintained that the House is not higher than the Supreme Court. He added that the High Court is in a better position to resolve legal issues on impeachment. Agree ako dyan. Kaya nga Supreme Court pagdating na sa interpretation na ng mga batas, constitution, wala nang hihigit pa sa Supreme Court. Huwag niyong sabihin na nakikialam o nakikisaw-saw. Shh! Keep quiet. Ito ang sabi ni statement ni Escudero. Comments on overreach with respect to the Supreme Court put them in a position as if they are higher, better, and more intelligent than the Supreme Court when it comes to the law. Hindi ako abogado. Hindi mo naman, practical reason lang yan practical approach, logic lang. Kaya tinawag supreme, kataas-taas ang hukuman. Pagdating na sa interpretation ng batas, wala nang papantay, wala nang hihigit pa Supreme Court. Not even the House of Representatives. Ganun lang yung kasimple. Ito ba? He underscored that like any other legal dispute, the Supreme Court has a review power to check whether the decisions of lower courts or other branches of government are compliant with the Constitution. Ito, dagdag ni Escudero. Kaya bumibilib na ako ngayon kay Senator Escudero. Botong-boto na ako ngayon na siyang magiging Senate President sa 20th Congress. Sabi niya, pero bilang abogado, alam naming lahat yan. Kapag nagkamali ang Regional Trial Court, ang Municipal Trial Court, City Trial Court, pwedeng i-review yan ng Court of Appeals. Pag nagkamali ang Court of Appeals, pwedeng i-review ng Supreme Court. He reminded the House to respect the order and decision of the High Court as it is part of the rule of law. Pag may iginawad na desisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man o hindi, it becomes part of the law of the land. Hindi sila pwedeng maging mas magaling pa sa Korte Suprema, lalo na pagdating sa pag-interpreta ng batas. Bilang mga abogado, tinuro sa amin yan first year pa lamang kami. Sang-ayon ka man o hindi, pwede mong i-argue yung kaso mo hanggang gusto mo. Pero,
kapag nagpasya na ang korte, sang-ayon ka man o hindi, kailangan galangin, respetuhin at sundin namin yan bilang officers ng korte. Okay. So, ito, mayroong 3 tanong ata yung hindi sinagot ng House. Ano yung tanong, tinatanong, anong committee or opisina sa House ang nag-prepare ng articles of impeachment? Yung ika-4. Nabigyan ba ng kopya ang lahat na members ng Congress? Mayroon bang na-attach doon ng mga ebidensya para basihan ng kongresista to sign or not? Tapos, ano pa yun? Mayroon bang enough na panahon para pag-aralan ng bawat kongresista yung mga akusasyon bago sila pumirma? Yun lang man lang. Diba, napaka-basic questions for transparency lang. Ayaw nilang sagutin. Bakit ayaw? Sabi, with due respect to Supreme Court, hindi namin pwedeng sagutin yan. Ay, nako. Ano sila doon? Parang kung sa laro pa ng chess, na checkmate na sila. Kasi pag sasagutin nila yon, makikita na meron silang binayolate. Ngayon, hindi nila sinagot, ganun pa rin. Kasi kung ako yung member ng Supreme Court, ayaw mong sagutin, ay di, binigyan ka ng pagkakataon, wala na. So, tingin ko, wala na tayong bloodbath nga. Wala na tayong bloodbath na mapapanood. Kasi, dyan pa lang sa Supreme Court, baka i-dismiss na. But, hindi ko pinapangunahan ang Supreme Court. Ano lang yun? Mga haka-haka lang, baka. Okay, pagdating na sa Senado, yun ang nakikita kong mas sigurado. Pag hindi pa mag-decide ang Supreme Court doon sa mga petition na isampa, pag AUKUS 4, yun na. Ang unang tatalakayin yung jurisdiction, issue of jurisdiction. Meron bang jurisdiction ng 28th Congress sa impeachment na yan? Nako, nakikita ko, sobra 13 na senador ang boboto i-dismiss for lack of jurisdiction. Kaya, sorry na lang. Better luck next time. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tahanan ang Tribong Talandig. Panoorin niyo ang video na ito. Ni si Ante ang usa ka balo nga natagaan og yero. So atop na ni siya karon. Gitabangan lang ni siya. Ilang kay dak kay ko. Tiyo ay na madagay sa og karon numanagyod ang balay ni Ante nga usa ka balo, so gitabangan lang siya sa asawa sa iyang igsuon tungod kay balo naman gud siya. Salamat sa Ginoo na nagtabag sa sin. Ay
nakasop na gyud ko sa kabalo. Salamat gyud. Nakasop na gyud. Pila ka tuig na ante mong pagkabalo? Tulo na. Tulo na ka tuig. Oo. So salamat ka ante. Oo.